Pikot, nung unang beses na nadinig kong sinabi sa akin ito ng aking lola, ay di ako naniniwala dahil ang buong akala ko ay hindi ito totoo at hindi naman ito nangyayari sa tunay na buhay. Hello mga kaibigan, itago nyo na lang po ako sa pangalang Dos, 24 na taong gulang, may girlfriend at 7 taon na kami ng partner ko. Nangyari ito noong Mayo, ika-4, 2025, nung may 53 pumuntang kaibigan ang kapatid ko sa bahay para mag-inuman. Nung una ay hindi sana ako magiinom at aalis na lang ako para pumunta sa GF ko. At dun na lang matulog dahil kapag ganito ay alam ko na ang mga pwedeng mangyari. Dahil hindi naman sa pagmamayabang, may itsura kasi ako at madaming nagkakagusto matangos ang ilong. Hindi maputi. Hindi din naman maitim. Sakto lang lalaking lalaki ang tindig, 5 talampakan at 6 na pulgada ang height, maganda ang katawan at higit sa lahat ay ang aking mata daw ang pinaka nakaka-attract sa akin dahil sa pagtingin ko daw kaya madali lang sa akin ang makapag-cheat. Hindi ko ipinagmamayabang na cheater ako, lubos kong pinagsisisihan ang mga pag-cheat ko sa GF ko. Aalis na sana ako papunta sa GF ko pero pinigilan ako ng kapatid ko. Dahil baka daw mapagalitan siya kapag nag-inom sila nang wala ako doon at gusto niya rin daw na makilala ko ang mga kaibigan niya at hindi din daw sila marunong magtimpla. Dahil ang gusto daw inumin ng mga kaibigan niya ay halo, alam niyo naman siguro kung ano yon. Kaya pumayag na din ako at this oras na din naman ng gabi, iyon delikado na sa highway dahil around 12:00 ng umaga na din yon. So nagsimula na nga ang inuman, kwentuhan at tawanan hanggang sa nagkakatama na. Pero di pa naman sobrang mga lasing nung kinausap ako ng babaeng isa sa kaibigan ng kapatid ko at pinatayo ako at tinanong kung ano ba daw height ko at nung tumayo ako at tumingin sa kanya ay para siyang kinilig at tinanong ako kung bakit daw ganun ako. Makatingin, parang nakakakilig daw para sa akin eh. Normal ko nang nadidinig yun sa mga babae kaya hindi ko na lang masyadong pinansin at ngumiti na lang ako. At iniba ang usapan at nung nakadalawang rounds na kami ng timpla, ay nagpatimpla pa sila ng isa at naisip ko na pagkatapos kong timplahin to, ay hahayaan ko na lang na sila na lang ang mag-inom dahil ayokong magpakalasing ng sobra at medyo hindi ko na din kaya. Kaya't nung natapos kong timplahin, ay nagpaalam na ako sa kanila na aakyat na ako at magpapahinga na. Pag-akyat ko, matutulog na sana. Ako nang may biglang kumatok sa pinto ko at sila pala dito na lang daw ituloy ang inuman sa kwarto ko. Kaya't hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, kung papaalisin ko ba or hindi dahil nahihiya ako dahil